Aalis sa sana siya na maisipan niya na silipin si Andrea sa kwarto nito. Ang balak lang naman sana niya, kausapin to para payagan siya nitong ipahiram sa kanya ang bata bukas. Ngunit nang buksan niya ang kwarto nito, naulinigan niya ang lagastas ng tubig sa banyo. Muling may nabuhay na diwa sa kanya. Ramdam niya ang kumistoto na sa pagitan ng kanyang mga hita. Natutokso na siyang katukinto sa banyo. This is crazy. Daig pa niya ang isang mahilig sa ginagawa niyang to. Napakayo ang mga palad niya. Lalabas sana siya ng kwarto nito nang bumukas ang pinto ng banyo. Lumabas doon si Andrea na nakatapis lamang ng maliit na puting tuwalya. Litaw ang nasa harap nito at ang mapaputing mga binti. Naparunok siya. Daig pa niya ang asong sira habang nakatingin dito or nakatitig sa mas tamang kahulugan ng salita. Hindi niya nga magawang gumalaw ng mga sandaling iyon. Nabato-balani siya sa kagandahang nasa kanyang harapan. Lalo pa, nakalugay ang hanggang balikat itong buhok. Mas lalo yung nakaragdag ng karagandahan dito. Kaya naman di niya magawang itago ang nakasinay niyang sandata. What are you doing in my room? Sila ni Andrea sa kanya. Nahalatang natataranta. Hindi alam kung paanong tatakpan ang mga hita. Ano pa ba ang kailangan mong itago? Nakita ko ng lahat ng yan. Sabi niya sa halos paanas lamang na tinig. Andrea's POV. She wanted to scream at itaboy ito palabas ng kwarto, pero hindi yun ang nararamdaman ng kanyang katawan ng mga sandaling iyon. Nagiinit ang kanyang buong katawan habang tinititigan siya ni Nathan na waring isa siyang magandang pulutan. Get out! Sabi niya, pero maski siya, alam niyang walang conviction ng binitawan niyang salita. Dahil ang totoo, wala siyang gustong maramdaman ngayon, kundi ang makulong sa mga bisig nito. I said get out. Hindi na nakikita kong sinasabi ng mga mata mo. Pilyong sabi nito sa kanya. Naparunok siya at saka umiwas ang tingin dito. Alam niyang kapag pinilit siya nito, hindi niya magagawang paglabanan ang tunay na nararamdaman. Oo, marupok siya pagdating sa lalaking to. Nilapitan sa ni Nathan, bahagyang hinaplos ang kanyang mukha. Sa ganoong paraan pa lamang, nanginginig na ang kanyang buong katawan. Eto na naman siya. Naiinis siya at nangihina siya sa harapan ng lalaking ito. Please, Nathan, go away. Huwag mo nang guluhin pa ang buhay ko. Nakikiusap na sabi niya rito, pero parang bingi ito sa pakiusap niya. Marahil dahil nararamdaman ito, gusto rin naman niya ang ginagawa nito. Hinawakan itong mukha niya at hinagkan siya. Nagpanik siya dahil wala siyang lakas na labanan ang nararamdaman. Ang tayo magagawa lang niya ay magpaubay na naman nang sakupin ito ang kanyang labi. Para siyang babaeng nawawala sa kanyang sarili sa tuwing hinahagkan na siya ng lalaking ito. Ni hindi siya tumutol lang hilahin itong tuwalya na kabalot sa kanyang katawan. Ilang sandali itong tinitigan ang kanyang kabuuan. Saka parang batang uminom ng gatas. Nathan! Napahigpit ang pagkakayakap niya rito. Mommy? Narinig niyang tawag ni Nathaniel sa labas ng kanyang kwarto. Para siyang nahimasmasan nang marinig ang boses ng anak. Kumalas siya kay Nathan at nagmamadali. Dinampot ang nalaglag na tuwalya sa sahig. At saka natataranta, kumuha ng bathrobe at nagmamadali niya yung sinuot bago niya pinagbuksan ng pinto ang anak. Namumula ang kanyang mukha nang tingnan ng anak. Yes, baby? Yaya told me daddy is here. Alito sa kanya. Bago pa siya makasagot, nakita na nito ang ama. Tawang-tawang sumigaw ito. Daddy! Sabi nitong agad tinaas sa mga kamay para magpakarga kay Nathan. Nathan! Tuwang-tuwang sabi ni Nathan sa binuhat ang bata. Makahulugan pa siya nitong tiningnan bago tuloy ang lumabas ng kwarto niya. Nanginginig ang kanyang mga kamay nang ilak niya ang pinto ng kanyang kwarto. Humihingal na napasandal siya sa pinto. Napahinga siya ng malalim at pakiramdam niya. Hanggang ngayon, naglalakbay pa rin ang mga labi nito sa kanya. Hindi na to maganda. Kung hindi siya magpapakatatag tuwing makakaharap ito, palaging ganito ang mangyayari. Daig pa niya ang isang convenience store, bukas 24 hours. Kaya ang baba ng tingin nito sa kanya dahil hinahayaan nitong itrato siya nito ng ganon. Pumapayag siyang gawin nito lahat nang gusto nitong gawin sa kanya. Sa kabilang banda, natigilan sa paguya ng pagkain si Mac nang marinig ang sinabi ni Nathaniel. Hindi naman niya kung paano siya sasawayin ng anak
sa pagkukwento nito sa binata. Pakiramdam niya masisira ang date nila nang tingnan siya ng masama ni Mac. "Your dad was in your mommy's room?" Halata ang tensyon sa boses ni Mac nang tanungin si Nathaniel na wala namang kamali-mali siya habang nagkukwento dito. "Yes, Tito Mac," bulalas ng bata. "And I think mommy is still in love with daddy." Tuwang-tuwa pang sabi nito sa lalaki. Naparunok siya. "Patay kang bata ka." Alam niyang ayaw na naman to mamaya kapag inihatid na sila nito sa bahay. "Really? Don't you know that we're going to get married soon?" Tila naiiritang sabi ni Mac sa bata. Waring pati si Nathaniel nais pa nitong patulan. "But mommy and daddy are still married, right?" Sagot naman ng bata. Napahinga siya ng malalim. Daig pa nitong isang abogado kung magsasagot. Di niya alam kung saan ito napupulot ang mga sinasabi nito kay Mac. "And Yaya said you can't get married because..." "Stop it, Nathaniel." Tila naubos ng pasensya nito sa anak niya. Ang sama-sama ng tingin nito sa yaya ng bata. "Kung ano-anong kabalastugan ang tinuturo mo sa bata." Yamot na sabi nito sa babae. "Hindi ka pinasasweldo para mga alam sa buhay na may buhay?" "Mac," saway niya. Hinawakan na isang kamay nito dahil pinagtitingin na sila sa loob ng restaurant, pero kaganitong pinalis yun. Halatang pikon na pikon. Ang balak sana nilang panonood ng sine, hindi na natuloy. Tahimik silang nihatid sa bahay ni Mac. Nang nasa kwarto na si Nathaniel, saka siya kinumpronta ng lalaki. "Pinapasok mo si Nathan sa kwarto mo? Ano kayang iisipin mo kung madatnan mo kung may kasamang ibang babae sa kwarto ko?" Di niya tumating na ng diretso dahil guilty siya sa part na yon. Kung hindi nga nila narinig ang boses ni Nathaniel, baka kung saan sila nakarating ni Nathan. Nagulat siya nang marahas siyang hawakan ni Mac sa isang braso. "Tapatin mo nga ako. Mahal mo pa rin ba hanggang ngayon ang lalaking iyon?" "Of course not," mariing tanggi niya. Alangan namang aminin niya kay Mac ang totoong nararamdaman niya. "Gusto ko tuloy isipin. Ginagamit mo lamang ako para pasakitan siya." Masamang-masama ang loob na sabi sa kanya ni Mac. "Bakit ba kahit anong gawin ko, hindi mo siya makalimutan? Hindi totoo yan." Dumilim ang mukha nito. "Hindi totoo?" Tanong nito at saka napangisi at padarag binitawan ang braso niya, tsaka naupo at napahilamos sa mukha. "Kaya ba hindi ko maramdaman na mahal mo nga akong talaga, ha, Andrea?" Nanunumbat na tanong nito. Naupo siya sa tabi nito. "Mac, I'm sorry kung nasasaktan kita. I don't intend to hurt you. I'm really sorry." Awang-awang sabi niya rito. Dito nagsasalita sa halip, mabilis tumayo at walang paalam na lumabas ng kanyang apartment habang nakasunod lamang siya ng tingin dito. Noon lamang ito makita ng ganon sa kanya. Talaga namang kasalanan niya. Kung tutuusin, kulang pa nga ang kwento ni Nathaniel. Di lang niya hinayang makapasok ng kwarto niya si Nathan. Nagpaubaya din siya rito. Napakagatlabi siya. Kahit naman sinong lalaking nasa posisyon ni Mac, magagalit sa ginagawa niya. Nathan's POV. Nag-message si Nathan kay Andrea. Ipasusundo na lang niya si Nathaniel sa kanyang driver bukas ng umaga. Palagay niya hindi tama na nakikipagkita pa siya kay Andrea. Mas lalo lang niyang pinahihirapan ang kanyang sarili. Besides, nagiging unfair lamang siya kay Jackie at kay Mac. Mas makakabuti kung iiwasan na lamang niya si Andrea. Kung kaya nga lamang niya, kakalimutan na lamang niya ito at ibigay ang pagmamahal niya sa taong nangangailangan noon. Wala na siyang puwang sa puso ni Andrea, kaya hindi niya na ito dapat pang pagkaksayahan ng panahon. Pagkatapos ng trabaho, pinuntahan niya si Jackie. Dinala sa isang mamahaling restaurant para doon na mag-dinner. "Sweetheart, tinawagan ako ni Mac. Nabanggit niya sa akin na nagkaroon sila ng pagtatalo ni Andrea." Natigilan siya. "Mac found out you were in her room. Ano ba kasing ginagawa mo sa kwarto ni Andrea?" Malambing ang tonong-tanong na Jackie sa kanya. "Not that pinag-iisipan kita ng masama, ha? I trust you. At alam kong alam ni Andrea kung nasang point na tayo ng relationship natin. It's just that nakakahiya kay Mac kung does not he trust her?" Sagot na lang niya kay Jackie. Kung talagang secure siya sa relationship nila, hindi siya mag-iisip ng kung ano-ano. Di na ito nag-usisa pa. Ngunit hindi man ito magsalita, alam niya. Nagsiselos din tong malaman yon. Kailangan ba talagang ipaalam pa ni Andrea ang tungkol doon kay Mac? Idinitali ba nitong lahat ng mga nangyari?
Sweetheart, I'm sorry kung sinira ko ng dami mo. Let's just forget about it. I trust you. At alam ko naman kung gaano mo ako kamahal. Nakangiti ang sabi ni Jackie sa kanya. Ginagapa nitong isang kamay niya. Pinisil. Besides, mukha namang maligayang maligaya na si Mac at Andrea sa piling ng isa't isa. Di naman siguro sira si Andrea para sirain ang magandang relasyon nila ni Mac. He was always with her nung kailangan ni Andrea ang tulong niya. Andrea's POV. Nag-bake ng cake si Andrea. Ang balak niya surpresahin si Mac para sa birthday nito, kaya kinutsaban niyang maid na huwag ipaalam sa binata na darating siya. It's about time bumawi naman siya. Narealize niya malaki naging pagkukulang niya rito. Sa loob halos sa isang taon nilang relasyon, ito ang palagi nagbibigay at umuunawa sa kanya. Si Mac ang kasama niya and yet si Nathan ang palaging laman ng puso't isipan niya. It's about time na pag-ukulan nito ng pansin or else pati ito'y mawawala rin sa kanya. Nasaan si Mac? Mahinang tanong niya sa maid nang pagbuksan siya nito ng pinto. Nasa kusina po. Dumating si Ma'am Jackie, may dala ring mga pagkain. Sagot ng maid. Sandali lang at tatawagan ko ho. Shh! Ako na ang bahala. Nakangiting sabi niya sa maid, tsaka dumiretso sa kusina, pero natigilan siya sa may bukana nang marinig ang pagtatalo ng magpinsan. Nagpapanggap ka lang na may sakit ka? Narinig niyang gulat na tanong ni Mac kay Jackie. Bigla siyang napahinto sa paglalakad patungo sa kusina. Please, Mac, wala kang pagsasabihan ito? Nakikiusap na sabi ni Jackie dito. Why do you have to fake your illness? I don't get it. Di makapaniwalang sagot nito. Nakikiusap na sabi ni Jackie dito. Hindi mo ba naisip kung anong ginagawa mo? Bakit kailangan mong magpanggap na may cancer ka? Galit na sabi ni Mac. Naalala niya ang pag-aalala sa mukha ni Nathan habang naka-confine si Jackie sa ospital. God, nagawa nitong lokohin ng lalaki? Pero bakit? Nahihibang na ba ang babaeng to para magkunwaring may cancer? Napahagat labi si Jackie. Nakikiusap ang anyo nito habang nakatingin kay Mac. Yamot na hinawakan ni Mac ang isang braso nito. Sasamahan kita kay Nathan at kina Tita Susan. Gusto ko aminin mo sa harapan nila na nagsinungaling ka lang sa sakit mo. No! Piriksi ni Jackie ang kamay nito. Pwede ba? Stop meddling at my affair. Oh yeah? Stop meddling at your affair. Buong pamilya pinag-aalala mo sa kalokohan mong yan. Pagkatapos sasabihin mo, huwag kitang pakialaman. Oh my God, Jackie. What's going on? Nababaliw ka na ba? Napaiyak si Jackie. Please, Mac. Hayaan mo na lang ako. Nakikiusap na sabi nito sa lalaki. Wala silang kailangan malaman. Pero bakit? Ipaliwanag mo sa akin kung bakit kailangan mong gawin yan. Nagdademand na tanong ni Mac dito. Nanginig ang kanyang mga kanamnan habang nakikinig sa takbo ng usapan ng mga to. Hanggang ngayon hindi pa rin mag-sink-in sa kanya ang natuklasan. Ano pa bang mga kasinungalingan ang itinatago ni Jackie? Hindi niya maintindihan. Bakit kailangan itong magsinungaling? Parang di niya na kayang makinig. Nagmamadali siyang tumakbo palabas. Nang makasalubong niya ang maid, mahigpit itong pinagsabihan. Huwag na huwag mong sasabing pumunta ako dito, please. Pakiusap niya sa katulong na tumango na lang kahit na naguguluhan. Nagmadali siyang tumakbo palabas ng condo unit ni Mac. Paulit-ulit nagre-register sa kanyang utak lahat ng natuklasan. Muli, naalala niya ang conversation ni Jackie sa kaibigan nito. Nagtitake to ng pills para hindi mabuntis. And yet, nung kausap niya ito, parang totoong-totoong lahat ng sinabi nito sa kanya. At ngayon naman, matutuklasan niya. Pinipeke lamang nitong sakit nito. Jackie needs help. May sakit na to sa pag-iisip. Di na normal ang takbo ng utak nito. Di niya alam kung ano naglalaro sa isip nito at kinakailangan magkunwari na may cancer to. Napahagat labi siya. Nasa loob siya ng taxi nang tumawag si Mac. Andrea, I'm sorry. Bukas na lang tayo mag-dinner. May kailangan lang akong asikasuhin ngayon. Pasensya na talaga. No worries. Mapaklang ngiting sabi niya rito. Happy birthday. Asikasuhin mo na muna kung anong dapat mong gawin. Bukas na lang natin isa-celebrate ang birthday mo. Pinilit niyang pakalmahin ang boses. Kahit hanggang ngayon, di pa rin siya makapaniwala sa mga narinig niya kanina. Thank you. Di niya akalain siya ang masasurpresa ngayong araw na ito. Napa-esmed siya. Cancer? Awang-awa pa naman siya rito nang makita niya ito sa ospital.
Napakagaling naman itong umarte para mapaniwala ang lahat na totoo ngang may sakit ito. Nathan's POV. Walang puwang sa akin ang traidor na kagaya mo. Tinutok ni Nathan ang armas sa noon ng kanyang traidor na tauhan. Muli, naalala niya ang kanyang ninong Ben sa katauhan ito. Mas lalo pang nadagdagan ang galit na nararamdaman niya. Kakalabitin na sana niya ang gatilyo ng armas, ngunit naalala niya ang bunsong anak nito. Kasing edad ni Nathaniel ang bunso nito, kaya parang hirap siyang iputok dito ang hawak na armas. Huminga siya ng malalim. Bibigyan kita na isa pang pagkakataon, alang-alang sa pamilya mo, pero sa oras na lokohin mo pa akong muli, di na kita mapapatawad pa. Sabi niya at saka tumalikod na rito, ngunit naramdaman niyang bumunuto ng armas. Bago pa yun makalabit ng lalaki, inunahan na niya na ito. Peste ka? Pinagbigyan ka na pero wala ka ng pag-asa, kaya pasensya ka na. Sabi niya habang nakatingin sa nakandusay na katawan nito. Sirenyasan niya ang kanyang mga tauhan na ligpitin ng katawan nito. Lumabas siya ng warehouse, nagtungo sa pub house para lalurin na naman ang sarili sa alak. Di na dapat siya tinatalaban pa, and yet nandun pa rin ang nararamdaman niyang konsensya at awa sa tuwing naiisip niyang naulinan nitong pamilya. Alam niya kasi kung gaano kasakit ang ganong pakiramdam, kaya nga hanggat maaari, ayaw niyang gumawa ng isang bagay na nagpapaalala sa nangyari sa buong pamilya niya. Ngunit minsan hinihingi talaga ng pagkakataon, kagaya ngayon. Pagbibigyan na lamang sana niya ito ng pagkakataon pang mabuhay, ngunit ito na mismong humingi ng katapusan nito. Tinaas niya ang isang kamay na makita ang kanyang tauhan. Kagad siya nitong kinuha ng isang whiskey at baso. Kung tutuusin, nasa kanya ng lahat, makapangyarihan siya, napakarami niyang salapi. Di niya nga alam kung saan niya ubusin ang pera niya. Para saan pa nga bang ginagawa niyang lahat ng to? Madalas napapatanong siya sa kanyang sarili kung ano nga bang silbi ng lahat ng to. Bakit parang kahit nahihiga na siya sa pera, tinitingala at makapangyarihan, pero parang di pa rin siya masaya? Ramdam pa rin niyang emptiness sa kanyang damdamin. Napangisi siya. Pakiramdam niya pinaglalaroan talaga siya ng tadhana. Imagine, yung babaeng ang tayong plano lang naman, noon ay pasakitan. Pero bakit parang siya ngayon ang nasasaktan? Napaisbed siya na maisip, di na siya kailangan ng babaeng halos sambahin siya noon. Kahit nga siguro utusan niya ito noong tumalon sa bangin, gagawin ito, mapasaya lamang siya nito. Pero nagbago ng lahat ng yon. Hindi na siya nito mahal. Mas lalong di na siya nito kailangan. At nasasaktan siya kapag naiisip niya yon. Lalo pat nakikita niya, masaya na to sa piling ni Mac. Napakasira niya, para pakawalan pa to. Ayaw man niyang aminin kahit anong gawin niya, hindi niya na to magawang kalimutan. Namumungay ang mga matang, tumayo siya. Nagmaneho patungo sa unit ni Andrea. Nang nasa tapat na siya ng condominium, tinawagan niya ito. Bumaba ka dito sa lobby. Utos niya rito. Gusto kitang makausap? Lasing ka ba? Sita ni Andrea sa kanya. Sino may sabi sa'yong lasing ako? Hindi ako lasing? Tumatawang sabi niya rito. Umuwi ka na, Nathan. Gabing-gabi na. Ani Andrea sa kanya. Hindi ako uwi hanggang di tayo nag-uusap. Sabi niyang sumakay na ng elevator. Wala siyang balak umalis hanggang di siya kinakausap ni Andrea. Nang nasa may pinto na siya ng unit nito, muli niya tong tinawagan. Andrea, buksan mo ang pinto. Nathan, pwede ba umuwi ka na? Ines na sagot ito sa kanya, pero desidido siyang talaga. Di niya tululubayan hanggat di sila nito nag-uusap ng maayos.